Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Hala, merong dalawa palang nakaano. Ayan, so yung first messages na to, first two cards na to would be for general life, no? So we have Temperance, which is about healing. Temperance is about healing. This is about moderation. This is about patience, planning, no? Yan, pipick up ko dito for some of you. So siguro yun ang mga pagkakaabalahan ninyo sa ngayon, ano? Siguro marami kayong gustong gawin, but you're going to be practicing patience. Maybe you're recognizing that kailangan mo maghintay, no? Siguro na re-realize ninyo na hindi natin kontrolado ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kaya po pwede na rito matututo kayong maghintay, matututo kayong magpasensya, no? So po pwedeng ganun. And healing could be healing sa physical, aspect. Baka ang iba sa inyo nagpapagamot talaga, or ang iba sa inyo baka mas nag-i-improve na ngayon ang kalagayan ng inyong pangangatawan, no? O pwedeng ganun din ang ganap. So, we also have Hanged Man. Hanged Man, ito, nakabaliktad siya. Kasi parang, you're being invited here to put your, or to put yourself in solitude, na panahon ngayon para magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-introspection kayo. And with that, when you do that, merong mga bagong perspective na pwedeng pumasok sa isip ninyo. Baka magkaroon kayo ng mga bagong ideas, or magkaroon kayo ng mga bagong plans, no? May mga bagong insights na pwedeng mapulot kayo because of this, no? And when you are doing this, diba, you need a lot of patience. You need a lot of patience. Kasi ito yung sitwasyon na hindi natin pwedeng madaliin. Diba? Hindi mo pwedeng madaliin yung pagninilay-nilay mo, yung pagmumuni-muni mo. Diba? You need ample time, no, for you to be able to do that, para makapag-connect kayo sa soul ninyo, makapag-connect kayo sa universe, sa sarili ninyo, sa higher consciousness ninyo. Okay? So, you need a lot of patience there. Hindi kayo pwedeng nagmamadali kasi hindi rin kayo makakapagnilay-nilay, hindi kayo makakapag-concentrate or makakapag-isip talaga ng maayos. So, yung next card niyo is for money, career, and finances, and we have swords, four of swords. So, you know what, Leo? So, siguro sobrang pagod kayo, sobrang busy siguro kayo sa trabaho. Marami talaga kayong ginagawa, kaya kailangan din ninyo na magpahinga, no? Give it to yourself, kasi hindi po pwedeng go ka lang. Tao lang tayo, no? Meron din tayong kapaguran, meron din tayong time na kailangan natin na magpahinga din para makapag-replenish tayo ng lost energy natin, or kailangan natin na umatras muna para na ma-relax natin ang isip natin, so that, diba, mas magiging maganda yung kalagayan ng pag-iisip natin, no? Mas makakapag-focus tayo when we are relaxed, 'di ba? At saka yung katawan ninyo, baka kailangan nyo talaga dito ng pahinga. Okay? And also, siguro kailangan mo din na magnilay-nilay kayo, mag-retreat kayo, or magpahinga talaga, para nang sa gayon makapag-isip kayo talaga na maayos, kasi maybe there are important things that you need to think about. Baka meron kayong desisyon na kailangan gawin sa ngayon na importante, kaya kailangan na step back muna kayo sa kung anong pinagkakabisihan ninyo, para mabigyan ninyo ng oras naman ng sarili ninyo na makapag-isip, makapagnilay-nilay, no? So, sa inyong relationships naman, we have Four of Cups. Ayan. So, sa relationship, may offer, no? Sa inyo dito. May ino-offer. Baka meron ditong proposal, no? Pwedeng may proposal. So, this could be an offer of love na, baka single pa kayo.
no? For those of you who are single, baka meron dito mandiligaw sa'yo. Baka meron ditong magpo-propose sa'yo. Yung ganon, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. So, that could be an offer of love. Pero alam mo, parang hindi mo pinapansin kasi ang tingin mo nandito. Nandito yung may kumakausap sa'yo, nandito yung offer of love sa'yo, pero ayan, tignan mo yung mata, di ba, nandun sa tabi. So, ano kayo, unfocused kayo sa ngayon. Parang hindi kayo makapag-concentrate. So, baka meron kayong ibang tinitignan, baka meron kayong ibang gusto, yung mga ganun ba, no? So, good luck sa iyo dyan. So, tignan natin kung ano pa mga uh, kung anong clarifiers na makukuha natin, tignan natin. And before that, maraming salamat muna for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Tsaka meron tayong join button, no? Sa baba ng video. So, kung gusto nyo pong mag-member sa channel, no? Just click that button. So, yung Seven of Swords, ito yung clarifier po ng Hanged Man at saka ng Temperance, no? So, si Seven of Swords, yan eh, energy of liar, cheater, and stealer, no? Kaya mag-iingat kayo. You really need to be vigilant, be careful na sa paligid ninyo. Be careful with whom you're dealing with, no? Or kung paano kayo nakikipag-usap. What are the things or information na pwedeng sinishare ninyo sa mga taong ito, no, na nakikipag-usap sa'yo. Kasi pwede na meron ditong mambubudol, manluloko, no? Ang dami ng sinungaling sa paligid natin, ang dami ng manluloko, ang dami ng mandurugas. Kaya dapat maging vigilant kayo. No, hindi kayo basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo-lalo na around this time. So, use your own judgment and discernment on that situation, okay? With the Four of Swords, we have Ten of Wands. Ayan. So, parang, alam mo, kailangan mo talaga na magpahinga ngayon, Leo, kasi napagod ka. Tignan mo, ang dami mong obligasyon. Siguro, ang dami mong responsibilidad. Ang dami mong ginagawa. Ang daming task at hand, siguro, sa'yo. Parang, bigat ka na sa balikat mo. No? Kasi po, pwedeng, puro na lang, sa'yo nakaatang yung trabaho. Baka puro na lang sa'yo binibigay yung task, yung assignment, no? Kumbaga. Kaya parang hirap ka na, pagod ka na. So, pwede, no, na yung decision dito na kailangan mong pag-isipan is, are you going to stay? 'Di ba? Gagawin mo pa rin ba 'yan? Kakayanin mo pa rin ba yan? Magtitiis ka pa rin ba? Yung ganon. So, kaya kailangan mo na magpahinga muna, mag-step back muna, time out muna kayo para makapag-isip-isip kayo, no? So, pwedeng ganon ang ganap dyan. With the Four of Cups, meron tayong Ten of Cups. Ayan, magiging masaya ka din. No? This is happy family. You know? So, siguro, magiging masaya ka around this time, then masaya ka sa pamilya, lalo-lalo na kung kayo ay kung meron na kayong sariling pamilya, you know, may mga anak na kayo, may asawa na kayo, yung ganon. So, you can expect, no, that your relationship will be happy sa ngayon, yung samahan ng bawat isa sa inyong pamilya ay magiging maganda, masaya, harmonious, wala nang mga nag-aaway, mga ganun ba, no? So, you will be happy eventually. Kaya napaka-swerte din ninyo sa ngayon. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. Exceeding expectations. Ayan. So, maganda to. Kasi kung ano man yung ine-expect ninyo, sinet din yung bar para sa sarili ninyo na gusto ninyong marating. Ang ganda kasi na-exceed mo pa. 'Di ba? Mas pa, sorry, daming mas higit pa, ayun, thank you Spirit, mas higit pa kaysa doon sa iniisip mo or sa minimithi mo, yung makakamit mo rito. You're going to exceed your expectations and also as well as the expectations of the people around you. So, mas hihigitan mo pa yon. Mas marami ka pang maa-accomplish, mas marami ka pang magagawa, yung ganon, no? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.